Yes, talagang wine-weaponize ang mga ahensya ng gobyerno. Makita niyo yung LTO nagpapatigil ng mga pupunta sa rally. Nakita niyo yung NBI nagkakaso ng kung ano-ano. Kahit si Senador Padilla kakasuhan ng obstruction of justice. Yung SEC kakasuhan yung mga Villar. 'Di ba? Lahat talaga ng maninindigan o kakampi talagang gigipitin. Kasama natin ang chairman ng Duterte Youth Party List, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, magandang gabi. Admar at Jade po inyong makakasama. Magandang gabi po, Chairman. Good evening po, Boss Jade, Boss Admar. Opo, Chairman, ano bang masasabi niyo po dito sa pangalawang araw na po ng pagtitipon ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC dyan po sa People Power? Alam nyo, tama lamang yan. Dahil tayo ay nasa isang demokrasya at sa isang demokrasya, ang taong bayan ang hari, di ba? Sovereignty resides in the people. So, sa mga ganitong pagkakataon na napakaraming nangyayaring kalokohan sa ating gobyerno, ang mga pondo ay hindi lamang nababawasan, ang mga pondo ay halos nawawala, 'di ba? Parang 1/3 o 1/4 ng entire Philippine budget ay naibubulsa ng ilang tao. Dapat lamang magsalita ang taong bayan. At dapat hindi nagagalit ang gobyerno. Dahil ang gobyerno, ang government officials, ay kinatawan lamang, representatives lamang ng taong bayan. Binoto or pina-appoint, 'di ba? Lahat naman ng appointed ay inappoint lang ng ibinoto ng taong bayan. Alter ego lang lahat 'yan ng presidente. So nararapat lamang na kapag napaka-massive na ng kalokohan sa ating gobyerno, nararapat lamang na magsalita ang taong bayan or else baka halos kalahati ng national budget ay maubos na sa korupsyon. Wala pang nagsasalita. Kaya tayo po ay sumusuporta sa ganitong hakbang at panawagan ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. At ngayon pong panahon na ito, hindi lang sila compose lamang ng Iglesia ni Cristo, members. Meron na rin iba't ibang kababayan natin na sumasama sa ganitong pagtitipon dahil ang pagtitipon na ito ay para sa ikagaganda ng ating bansa, para sa accountability, para sa mga pera ng taong bayan na nawawala at ninanakaw ng ilang opisyal ng gobyerno. Opo, ano pong masasabi ninyo dahil imbis na suportahan, pakinggan, kasi ito nga po ay para sa kabutihan ng ating bansa kasi sa paglaban sa mga injustices, pagtaguyod sa transparency at accountability. Pero marami po tayong mga ulat na natatanggap. Actually, yung mga reaction pa nga nila ay ginagaslight po itong pagtitipon na ito. Marami pong mga pinaghuhuli, pinagtitikitan ng LTO, ng mga sasakyan po na involved dyan. Ang LTFRB naman, merong mga at least 34 na mga pampublikong sasakyan na kanila pong ipapatawag bakit hindi sila pumasada imbis na nandyan at nakilahok, no? Pinatatawag sila. Meron din tayong mga natatanggap na mga information, na mga kasamahan po ng mga nandyan na papunta sana dyan. Kaso, tila ginigipit sila, na nakahold sila ng at least more or less 2 oras, hinahanapan ng permit, yung mga bus na kanilang sinasakyan at kung ano-ano pa na sinisilip. Hindi naman ito typical pag regular ng mga biyahe po, Chairman. Anong masasabi niyo po dito sa mga ganitong mga issue po? Masasabi natin dyan, mahahalata tuloy na ginigipit ng ating gobyerno ang ating taong bayan, di ba? Ito na ngang nagsimula nitong mga panawagan na ito ay isang grupo ng mga mababait na tao, religious group. Pipigilan nyo pa na sila ay mag-gather. Meron namang freedom of assembly, meron namang freedom of speech sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas. Bakit nyo pipigilan? And pangalawa, ayan, nabalitaan nga natin sa ibang exit ng South Luzon, North Luzon, kapag kayo ay mga 2 o 3 van, magkakasunod, pinapahinto na kayo. Kasi iniisip na ng LTO o ng law enforcement doon na kayo ay pupunta sa EDSA. Bakit? Para ba tayong panahon ng Kastila na bawal magbiyahe ang mga Pilipino, magpunta sa iba't ibang bayan kasi natatakot sa isang uprising?
Ang ating mga kapatid at kababayan sa Iglesia ni Cristo ay nananawagan lamang na tama naman talaga ang panawagang ito. Sino ba dito sa bansang ito ang gusto ng pinaplander ang pera ng taong bayan? Wala naman siguro kundi yung mga nakikinabang lamang, di ba? So matatanong natin dyan, katulad nga narinig ko yung speech ni Senador Marcoleta, siya ang nag-head ng Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga nangyayaring plunder at ghost projects at flood control scam. Tapos siya pa yung pag-iinitan ngayon, 'di ba? Last year pa lumabas ang issue na ito na bilyon-bilyon, halos trilyon na ang nawala dahil sa mga ghost project, flood control scam. Wala pa rin naman talagang concrete na nangyari, 'di ba? Ang kauna-unahan pang mga pag-iinitan katulad ni Senador Marcoleta. Yung sa kanya, kinakasuhan siya ng plunder dahil may nag-donate sa kanya nung kampanya. Karamihan naman, 90% naman ng mga tumatakbo sa eleksyon may nagdo-donate, 'di ba? Alam nyo, mabuti nga yung may nagdo-donate eh. Alam nyo hindi plunderer o hindi talagang nakaipon na ng massive ill-gotten wealth yung tao. Umaasa lang siya sa donasyon para meron siyang pambili ng t-shirt, pagkain, pangkampanya. Lahat naman ng dinodonate na ganon, ginagastos lang rin sa kampanya. Tapos kakasuhan nyo ng plunder yung matanda. Ganyan talaga mangyayari. Magagalit ang maraming Pilipino na bumoto sa kanya, lalo na ang kanyang grupo, ang Iglesia ni Cristo. Dahil kauna-unahang INC member na nga na naging senador, si Senador Marcoleta, gaganituhin pa. Sabi nga ni Senador Marcoleta sa kanyang speech, kung ako pala'y plunderer, di sana tahimik lang ako, maayos buhay ko, hindi ako pinag-iinitan. Kaya lang pinag-iinitan siya dahil meron siyang ipinaglalaban. Ganyan rin po ang inyong Duterte Youth Party List. 'Di ba? Tayo ay lumalaban kasama ng SMNI sa mga makakaliwang grupo, sa mga teroristang NPA. Tayo nagbabalik ng death penalty para sa plunder and ghost projects, mga heinous criminals. Tayo lang ang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom. Ayan ang nangyari. Nanalo tayo ng 3 seats sa Kongreso dahil dinala tayo ng ating mga kababayang Pilipino, milyon-milyon. Kaya lang, pinag-initan rin tayo, hindi tayo nakaupo. So, ganyan rin po ang ginagawa sa ating mga senador ngayon para gipitin sila para pagdating ng impeachment, mabawasan po sila. Opo, at sa kabila nito po, Chairman, ay parang walang plano, no? At tuloy pa rin nila na sasampahan ng kaso, no? Si Senador Marcoleta, and at the same time, yung isinusulong na muling mabuhay, yung investigasyon dyan po sa flood control, tila malabo pa hanggang sa kasalukuyan kasi wala tayong naririnig, maliban na lamang po dito sa pag-usad po ng impeachment po. So dito pa lang sa mga senaryo na ito, tingin mo patay na ang pag-iimbestiga dito sa flood control projects at ano kaya ang dapat gawin pa considering saan pa lalapit ang ating mga kababayan, yung mga kritiko dito kasi lahat ng mga ahensya sinasabi na na-weaponize na, maliban na lang siguro dito sa inaantay na magiging desisyon po ng Korte Suprema, Chairman. Yes, talagang wine-weaponize ang mga ahensya ng gobyerno. Makita nyo yung LTO, nagpapatigil ng mga pupunta sa rally. Nakita nyo yung NBI, nagkakaso ng kung ano-ano. Kahit si Senador Padilla, kakasuhan ng obstruction of justice. Yung SEC, kakasuhan yung mga Villar. Diba? Lahat talaga ng maninindigan o kakampi, talagang gigipitin. Pero alam nyo, may hangganan yung ganyan eh. Hindi mo naman kayang gipitin lahat ng mga Pilipino. Ang inyong mga ginigipit ay katulad ng mga senador, binoto ng milyong-milyong Pilipino, katulad ng inyong Duterte Youth Party List, binoto rin ng 2.4 million na mga Pilipino, may hangganan yan. Kasi mapapansin na ng taong bayan, nasa na yung mga ibinoto namin talaga, na alam naming matatapang at lumalaban at nagsasalita para sa taong bayan, unti-unting pinapatahimik, tinatangkang siguro, kasuhan o pahirapan o baka alokin ng pera. Pero alam nyo, may hangganan niyang ganyan. At kahit na nandyan tayo sa ganyang kalagayan na pinapahirapan ng ating mga senador,
hindi naman bulag ang mga Pilipino, nakikita lahat yan ng mga Pilipino. At tayo, marami rin tayong kakilala, mga nasa Armed Forces, sa PNP, na ang kanilang sentimiento ay iba. Mahahalata nyo nga yan sa boto ng Duterte Youth Party List. Sa 150 na party list last year, ang nag-number 1 sa local absentee voting ng mga pulis at sundalo ay ang Duterte Youth Party List, kahit na tayo ang nag-file ng impeachment sa Commander-in-Chief nila. Doon pa lang makita ninyo ang sentimiento ng ating mga pulis at sundalo. Last year yun. Ngayon, mas malala na. 'Di ba? Nakita nila na hindi naman talaga iniimbestigahan yung mga dapat imbestigahan. Ang popularity rating ng Pangulo, negative 15. And nagtataka pa nga ang Pangulo kahapon bakit daw nagrarally yung iglesia. Kumbaga, ano ba yun? Sino bang mga nag-a-advise sa Pangulo na parang hindi ba nila naiisip na it is of their own doing kaya ganito to? Ang Iglesia ni Cristo ay sumuporta sa kanilang kampanya noong 2022, pero ngayon nandito sila nagrarally ng todo sa EDSA Shrine, di ba? Ito ay dahil sa mga nangyayari at mga pinapabayaang mangyari ng administrasyong ito sa taong bayan. Opo. Chairman, Jade po, magandang gabi po sa inyo. Sa tingin ho ninyo, may epekto pa rin yung ganitong mga pagtitipon tulad nitong nangyari po sa EDSA People Power Monument, considering na maraming beses na pong ginagawa ito ng taong bayan. Sa inyo pong palagay ay nakikinig ho ba ang gobyerno? Tulad na lamang po ngayon, sa gitna nga ng pagtitipon din sa EDSA People Power Monument ay umalis na po, no? Papuntang Canada ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano hong masasabi po ninyo? Sa tingin natin, siyempre nagagather sila ng intelligence patungkol sa mga pangyayaring ito, pero ayaw nila aksyonan ng todo. Ang sentimiento lang naman ng Iglesia ni Cristo, bakit hinahayaan nyo na i-plunder ang pera ng taong bayan? Hindi lang sila basta Iglesia ni Cristo, sila ay kababayan nating Pilipino na nananawagan lamang ng transparency and accountability sa ating bansa. Ngayon, ang kanilang kaisa-isang miyembro na nasa Senado, Senador Marcoleta, buong tapang na nag-chairman ng Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga kalokohang ito. 'Di ba sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos last year, mahiya naman kayo. So kung titingnan mo, dapat pinupuri mo pa si Senador Marcoleta dahil tinutulungan niya si Pangulong Marcos na ipahiya yung mga dapat mahiya, 'di ba? Kaya lang, siya yung pinipigilan ngayon Siya yung tinanggal doon sa Blue Ribbon, tapos siya yung kinakasuhan. Ang daming pwedeng kasuhan dyan. Puro plunder and everything. Pero ang kinakasuhan nyo, ito lang sa campaign donation, wala naman tong ninakaw sa taong bayan. 'Di ba? Alam nyo, experience natin yan sa Duterte Youth last year Halos 15 party list yung may kaso ng about citizenship, hindi actually Pilipino. Meron may kasong plunder, may kasong terrorism, ang dami. Tapos ang dinisqualify tayo, Duterte Youth Party List, dahil lang may kaso yung bayan muna sa atin 6 years ago. Hindi daw tayo rehistrado, sabi ko. Doon pa lang tayo yung unang nabanatan, then ngayon mga senador na pa isa-isa, pero may hangganan yan. Ang taong bayan ay matalino naman, nakakaramdam naman, nararamdaman naman ng taong bayan na nawawala yung pondo ng bayan, pondo nila, di ba? Ang daming buwis na binabayaran, pero yung buwis na yun hindi nagtatranslate sa development ng bansang ito. Lalong humihirap, bumabaksak ang piso, bumabaksak ang stock market, hindi na nag-i-invest dito ang mga foreigners, yung mga ODA, Overseas Development Assistance ng ibang bansa, itinitigil nila dahil alam na nila na nanakaw ng gobyerno, and nandito na tayo sa pagtaas uli ng criminality. Kasi pag bumababa, humihirap ang isang lipunan, dumadami uli ang kriminal. Kasi wala na survival of the fittest na di ba? So, parang hindi ma-handle ng ating administrasyon ngayon. Yung mga problema noon, lalo nang dumadami ngayon, ang kanilang priority na lang, patigilin na lang lahat ng nagrereklamo at nagpapakita kung sinong mga dapat maging accountable. Yan ang ginagawa kay Senador Marcoleta, ginagawa sa mga ibinoto ng taong bayan na lumalaban para sa taong bayan. Opo, pero kayo naniniwala, Chairman, na yung kasong plunder laban po sa kanya ay mali po yung dapat na isampa laban po sa kanya? Mali yun
Unang-una, donation lang naman yon sa kampanya. Katulad nga na sinabi ko kanina, more than 90% naman ng tumatakbo ay may nagdo-donate naman talaga. Kasi normally, pag may nag-donate sa'yo, nauubos rin agad yan. Isipin nyo yung tinakbuhan ni Senador Marcoleta, senador. Ang kailangan mong kampanyahan, 120 million Filipinos, hindi naman distrito lang ng isang probinsya. Kailangan or tarpaulin, kasi pag wala kang tarpaulin, hindi ka makikilala. And hindi lang yan, pati mga OFWs buong mundo, kailangan mo ring kampanyahan. So yung mga ganyang may pumasok sa kanya na around, I'm not sure if around 50 or something, ubos rin agad yan. Mabilisan yan. Dahil sa laki ng ginagastos ng isang natakbong pang national level. Ngayon, ang dami-dami namang senador at kongresista na nakitaan na talagang sila ay plunderer, na sila ay may kaugnayan dito sa mga flood control scams, at talagang tinaguyod nila yung ganyang scam para magkaroon ng ill-gotten wealth, yumaman sila ng todo, dinadala ng mali-maleta, bilyon-bilyon. Hindi naman sila nakakasuhan. Ang kinakasuhan, itong nag-head ng Blue Ribbon na iimbestigahan sila. Kaya tama rin yung sinasabi ng ating mga kapatid, kababayan sa Iglesia ni Cristo, selective justice is injustice. Ganun rin yung sa Duterte Youth. Selective justice o delay in the justice system is injustice pa rin, di ba? Maraming salamat po, Chairman, sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat po, Boss Jade, Boss Admar, at kay ating Pastor Guy Buloy. Maraming salamat po. Maraming